Sinabi ni Wang na muli naming hinihimok ang Pilipinas na ihinto ang pag-iingay sa mga alitan sa dagat sa pagitan ng China at Pilipinas, itigil ang paglabag nito sa soberanya at provokasyon at naninira sa China. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na tinalo umano ng isang magaling na piloto ng Philippine Air Force ang pinakamoderno at pinaka-advanced na fighter jet ng Estados Unidos sa isang dogfight sa Quack Air Base sa Pampanga. Sinabi sa report na tinalo umano ng FA-50PH ng Philippine Air Force ang F-35C ng Estados Unidos sa isang aerial dogfight noong nakaraang linggo at hindi umano makapaniwala ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa nangyari. Ngunit sinabi rin sa report na nakaranas umano ng malfunction ang electro-optical targeting system ng F-35 ng Estados Unidos kaya't nahirapan itong madetect ang FA-50PH ng Philippine Air Force. Sinabi naman ng ilang analista na mababa umano ang tansa na matalo ng isang twinner aircraft ng Philippine Air Force, ang isa sa pinaka-advanced na fighter jet ng Amerika sa isang dogfight dahil malayo umano ang agwat ng kakayahan ng dalawang fighter jet. Sa ibang mga ulat, itinanggi ng Chinese Foreign Ministry ang resolusyon ng Philippine House of the Representatives na kondinahin ang iligal ng aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin noong Biyernes, matatag na tinanggihan ng China ang resolusyon na walang batayan na pumuna, nagmisrepresenta at naninira sa China. Sinabi ni Wang na muli naming hinihimok ang Pilipinas na ihinto ang pag-iingay sa mga alitan sa dagat sa pagitan ng China at Pilipinas, itigil ang paglabag nito sa soberanya at provokasyon at bumalik sa tamang landas ng paglutas ng mga alitan sa maritime sa pamamagitan ng negosasyon at konsultasyon sa lalong madaling panahon at magtrabaho kasama ang China para pangalagaan ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Noong Miyerkules, pinagtibay ng Kamara ng mga kinakatawan ng isang resolusyon na iginihit na ang China ay nagpapatuloy sa panghihimasok nito sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, sa ibang mga ulat, tumanggi umano ang isang Chinese admiral na magpadala ng karagdagang Navy ship sa West Philippine Sea matapos mag-request ang isang opisyal ng Communist Party na dagdagan pa ang naval asset ng PLA Navy sa nasabing karagatan. Tinanggihan ni People's Liberation Army Navy Admiral San Jianghua na magpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea upang hindi lalong tumaas ang tensyon sa lugar at maiwasan ang isang direktang komprontasyon sa US Navy. Idinagdag niya na sapat na umano ang mga barkong nakadeploy ngayon sa West Philippine Sea at naniniwala din ang nasabing Chinese admiral na hindi mapapantayan ng Pilipinas ang kasalukuyang pinagsamang lakas ngayon ng PLA Navy at Coast Guard sa pinag-aagawang karagatan. Ngunit sinabi naman ng ilang analista na posibleng iniiwasan lang ng mga matataas na Chinese military official na magkagulo sa West Philippine Sea dahil isang pagkakamali lang umano ng kanilang mga sundalo, siguradong magkakagyera sa pinagtatalo ng karagatan. Iniulat ito matapos sinabi ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard na ipagpapatuloy ng gobyerno ng Pilipinas ang non-military approach nito
sa mga gagawing resupply misyon ng bansa para sa mga tropa na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Sol. Ang National Task Force for the West Philippine Sea na pinamumunuan ni National Secretary Advisor Eduardo Anyo ay naniniwala na mas mabuting gumamit ang bansa ng mga supply boat at hindi mga barko ng Navy o Coast Guard upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Sinabi naman ni Jay Tarela sa isang interview sa media na ayaw nilang patasin pa ang tensyon at i-provoke ang sinuman maging sa China o iba pang mga claimant countries. Nais din umanong patunayan ng Pilipinas na ang pagsasagawa nito ng mga maritime mission ay naaayon sa international norm. Sinabi ni Tarela ng PCG at mga journalist na sumali sa pinakahuling misyon ay nakita ang 38 barko mula sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia malapit sa Ayungin Sol. May 5 barko ng China Coast Guard, 5 barko mula sa PLA Navy at 28 Maritime Militia vessel ang nakita rin sa lugar. Sinabi sa report ng ilang mga barko ay nagsagawa ng mapanganib na maniobra habang isang barko ng China Coast Guard ay gumamit ng water cannon laban sa isang Philippine supply boat na nagdadala ng pagkain para sa sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Jay Tarela, ang water cannon na ginamit ng Chinese Coast Guard ay maaaring magpakawala ng high pressure na tubig at maaari umanong mawasak nito ang supply boat, ngunit kalaunan ay nagawa nitong makalusot sa mga barko ng China. Sinabi ng Philippine Coast Guard na natukoy na mula sa China ang cargo ship na bumangga sa isang nakatigil na bangkang Pilipino sa West Philippine Sea. Sinabi ni Captain Edison Abanela, isang Coast Guard Station Commander sa Oriental Mindoro, sa radyo DWPM na naganap ang insidente sa pagitan ng karagatan ng Occidental Mindoro at Palawan na isang nautical highway ngunit bahagi na ito ng West Philippine Sea. Ang bangkang pangisda ng Pilipino na si Ruel J. ay nakasabit sa isang fishing aggregation device nang makipag-alyansa umano ito sa bulk carrier ng MV Taihang 8 noong Martes ng hapon.